Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon at opinion itong news article ng newstv5.com.ph. Tungkol ito sa posibilidad. Ngayon daw, baka pwedeng babalik si BP Sara na maging membro ulit sa gabinete ni President Marcos Jr. So, sabi ko, what? Nung nabasa ko ito, sino bang nagka-idea? Sino bang nag-suggest? O sinong nag-advise na pwedeng pabalikin si BP Sara member ng cabinet? Ito, title, Marcos may now be open to putting BP Duterte back to cabinet, says Pundit. Ang nag-suggest po itong si Sub-Saharan journalist Richard Hidarian. So, May 24, published by Bea Rollo. Basahin ko President Bongbong Marcos Jr. recent cabinet reshuffle could open the door for Vice President Sara Duterte to return to a key government post, a political commentator said. This came after the President subjected the Cabinet's performance to a full review after the outcome of the 2025 midterm elections. In an interview on Morning Matters of One News, political commentator Richard Hidarian suggested that the President's apparent push for cabinet reorganization may include mending ties with Duterte allies. Nananaginip yata kayo ng gising Hidarian noted that bringing Vice President Duterte back into the cabinet or tapping her allies could be a strategic move. Ito ang statement ni Hidarian. I mean, half-jokingly said that, but if President Marcos pushes his reconciliation argument to its logical conclusion, why not put some Duterte people in your cabinet? And everything will be love, love, love. Oh, love begets love. Okay? It could signal a political reconciliation within the unity, the Marcos-Duterte alliance that won the 2022 election but has since shown signs of strain. Okay. Dito yung interview ni Katunyeng, sabi niya, open ka ba sa reconciliation with Duterte? Sabi niya, oo. Yung boses niya, parang kawawa yung boses niya Ayoko na ng gulo. Dami ko ng kaaway. Gusto ko ng kaibigan. So ito na ngayon, isang political commentator nagsasabi, baka pwedeng i-appoint ulit si BP Sara sa isang government post. Or, kung hindi si BP Sara, mga aliado ng Duterte. So comment tayo, reaction tayo. Ano sa tingin nyo? Is this a nice suggestion? Is it doable na si BP Sara payag ba kayo na si BP Sara tatanggap ulit ng posisyon sa gabinete? Kung ako, ang inyong tatanungin, never. Kung gusto nila ng reconciliation, sa aking pananaw, gawa sila ng paraan na maibalik ang Tatay Digong natin dito sa Pilipinas. Ganun lang. Yung impeachment, pwedeng ituloy nila. Walang problema yung impeachment. Gusto nga ni BP Sara ng bloodbath So, wag na nating problema yung impeachment. Ang ating ipagdasal, pabalikin natin si PRRD dito sa Pilipinas.
That's the first step of reconciliation. Without that, I don't believe so na magkakaroon ng reconciliation. Kung si BP Sara pa, sabi ni Tatay Digong, isog daw ng bayana, matapang yan na babae. Hindi madadala sa bigyan mo ng posisyon. Umalis na nga siya eh. Ano pang gagawin niya dyan sa gabinete? So, isang suntok sa buwan, isang napaka feeling lang siguro si Darian, yung gusto niyang positive thinking palagi para makalimutan yung sub-Saharan level niya sa Mindanao. Oh. Kaya reconciliation. Bibigyan ng So, malabo ito, hindi tatanggap ng anumang posisyon si BP Sara sa gobyerno ngayon. Sabi nga niya, after yung midterm election, handa na siya na panguluhan ang isang tunay na oposisyon. Humanda sila. Dahil dito sa Senado, ang alam ko dyan, gumagalaw na sila ni Senator Amy. Magkakaroon ng majority of senators opposition. Kaya kabado na sila. Itong si Senator Escudero, hindi na yan makakasigurado na siya pa rin. Tingin ko, opinion ko lang ito, matatanggal siya na Senate President. So ang mga maglalaban-laban dyan, isa na yan, malakas na kandidato si Senator Tito Soto. May pag-asa yan. Kaya lang, hindi pa sigurado. Ang makakalaban niya, itong side ng Duterte Bloc at saka Nationalista Party, Villar Camp. Magpuput up sila ng sarili nilang kandidato. So, tatlo na ngayon ang lumalabas na interesado sa Senate Presidency. Escudero, Soto, and Senator Amy Marcos. Kaya lang, ang nakikita ko, ang gusto ng karamihan ng mga DDS, si Senator Marcoleta. So, kung makabuo ng majority itong Duterte Bloc, Villar at iba pa, mas maganda, Marcoleta ang ilagay nila. Si Senator Amy Marcos, although kaya niya, qualified siya, madelikado kasi Marcos ang presidente, Romualdez ang Speaker of the House, Marcos ang Senate President, malabo, masamang dating. Mas maganda, Marcoleta. Kung hindi Marcoleta, gusto ko si Senator Juan Miguel Zubiri. Okay? Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang ating income dito sa channel natin ay tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Una niyang natagaan na mo og pero og karon ako silang bisitahon sa ilang bagong balay. Ayo! Oh, dayon te. Mayong udto. Pod. Oo. Dayon ko sa inyong balay. Dayon te. Nindot naman kayo niyo nga to po. Oh, Bago na. bago na kay naka-atop namin. Nagpasalamat mi sa Ginoo kay kuan naka-atop namin dili na gid mi ulanan og salamat sa nagatan-aw sa video. Oh. Og salamat kay nataga na pud mi og solar. Oo kana. Hayag na gyud mo. Hayag na gid kay mi kung gabi. Oo. Salamat sa nagahatag og sen og salamat sa nagatan-aw sa video. Og salamat pod sa nagatabang sa mua. Salamat sa hero nga naghatag sa mua. Salamat sa yabang naghatag sa amoa og salamat sa sinyo naghatag sa amoa kay nakatop na gid mi mayong masin. Salamat sa hero niabot ni sa amoa natagaan mig suga, tagaan mig sin. Og nanawat ni magpadayon pa ngay nabang kay para daghan pa mi ang mga tagaan. Daghan pang nanginanglan sa tabang ani. Oo.
Salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo, sige. Salamat. Salamat sa Ginoo gyud kaayo nga nakatok na gyud mi dili na ulanan. Sige, sige.